Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapanalig. Good morning. Magandang umaga po. Tayo napapalibutan ng mga magagandang babae dito sa loob ng Veritas. No, mga kapitapitagan, kagalang-galangan, babae. Hindi naman katipunera. Kung hindi mga kapanalig ng Radyo Veritas 846. Clap naman dyan. At sa mga nakikinig sa kani-kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng radyo at sa mga nanonood sa cable, hello. Kapanali po ako at medyo matagal po akong nawala, no? Dati po akong ang kasama ni Ma'am Chichi, no? Sa Katok Tahanan, mga Katokers. Tuwing Webes, no? Tuwing Thursday episode, kasama ko ni Ma'am Chichi. Pero ngayon bigla akong nawala. Kasi layo-layo nyo, galing ako sa North Caloocan, doon sa pinakamalayong lugar ng Caloocan. Actually, boundary yun ng Bulacan. Di ba? Anyway, ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Amen? Ang pag-uusapan natin ngayon ay nasa umiinog sa topic ng puso ni Jesus, puspos ng tunay at wagas na pag-ibig. Ayan. Puso ni Jesus, puspos ng tunay at wagas na pag-ibig. June 1 ngayon, unang araw ng June. At kapag pinag-uusapan ng June, Most Sacred Heart of Jesus. The devotion to the Most Sacred Heart of Jesus. At syempre, pag pinag-uusapan din ng June, ayan ang June Bride, ang mga kasalan. At nasa gitna na tayo ng taon. Ang bilis, no? Lumakad lang tayong kaunti, natulog lang tayong kaunti, nasa gitna na tayo ng 2024. Di ba? Ang bilis, mga kapanalig. Ang iba sa inyo parang natutulala pa, June na pala. June na po ngayon. Happy June. Happy June month. June is always intended to the devotion to the Most Sacred Heart of Jesus. Kaya puso ni Jesus, no? Puso ni Jesus. Pag pinag-uusapan ng puso ni Jesus, hindi naman to ibig sabihin ay human organ. No? Puso, no? Kasi pag pinag-usapan natin ng human organ, baka hati-hatiin natin si Jesus. May paa ni Jesus, hita ni Jesus, di ba? O kaya ulo ni Jesus. Pag pinag-usapan ng puso, when you talk about the heart, it means the centrality, yung pinaka-core, yung in Tagalog, kaloob-looban. Kalooban ng tao. Pag pinag-usapan ng kalooban ng tao, dito umiinog ang kanyang pamamalagi, ang kanyang pag-iral, ang dahilan ng kanyang pag-iral. Ayan, nasa malalim na tayo ng yugto. Hindi lang ito puso na tumitibok-tibok. Diba? Hindi lang ito puso na kapag tumibok ang puso, naalala niyo 'yon? Ang tunog ng puso daw ay kapag tumibok ang puso ay sharam. Hindi 'yon, sharam daram. Hindi 'yon. Hindi yung kinikilig. Hindi yung pakyut, hindi yung mga finger heart o mas malalim pa sa finger heart. Mga kapanalig, finger heart kayo. Bukod pa doon, ay ang puso, pag pinag-uusapan, pag-iral, pagmamahal. Diba? Yung kahulugan ng pag-iral. At kapag pinag-usapan ng kahulugan, kung bakit ikaw ay umiiral, ito ay sumasakop sa pagmamahal. Love. There is no other way of figuring about love is through the heart. Kaya nga minsan kapag walang pag-ibig, pinag-uusapan, sinasabing parang wala ka namang puso. Diba? Parang hindi ka naman marunong magmahal. Diba? Pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong magmahal.
Kapag ang tigas-tigas ng puso, hindi ka nagpapatawad. O yan. So, ang puso ay may kinalaman sa pag-ibig. Ngayon, sa puso ni Jesus, it is also talk about divine love. Ako. Ang mahabaging at mabathalang pagmamahal. Divine love. It is not only physical love, it is not only human love, but more so, importantly, divine love. Ako, Father, paano yan? Divine. Tayo, human. Paano natin maiintindihan yan? Maintindihan natin yan sa pamamagitan din ni Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao at nagturo sa atin kung paano magmahal ang Diyos. Maliwanag po. Maliwanag. No, kung paano magmahal ang Diyos. Nako, parang intindihan ko ng mga kapanalig, di ba? O di ba, ang babata nila para magmahal pa ulit. Ay, naka Lord. O di ba, punong-puno ng pagmamahal. Ay, naka. Mga kapanalig, kayo rin sa mga nakikinig at nanonood. Comment down below. Paano ka ba umibig? Ayan. Paano ka ba magmahal? At paano ba naranasan ang pagmamahal? Ayan. Father, ang iba sabi, ayoko nang magmahal. Bakit? Kasi parati akong nasasaktan. Parati akong iniiwan ng aking minamahal. Kaya ayaw nang magmahal. Alam nyo, tunay nga, no, kapag nagmahal, masakit. Tunay kapag nagmahal, masasaktan ka. Kaya nga, ang taong talaga nga namang masasabing, ang taong matapang, yun ang tunay na nagmamahal. Ang taong naninindigan, yun ang tunay na nagmamahal. Kasi to choose is to love. To choose is to love. Ang mamili ay ang ibig sabihin ay magmahal. To choose is to love. Sa dami-dami ng tao, kinakailangan mong pumili ng isa. Hindi ka pa pwedeng sabihin mong sana dalawa puso mo. No, yung kantang sana dalawa ang puso ko. Ako, kapag dalawa ang puso mo, halimaw 'yon. Isa lang katawan mo, dalawa puso, halimaw 'yon. Ako. Hindi naman pwedeng dalawa puso, dalawa katawan, dalawa ulo. Kailangan isa lang. Kaya nga, to choose is to love. Ang mamili ay ang magmahal. Maliwanag? Maliwanag po. To choose is to love. Kaya nga, sa atin, mga kapanalig, kapag hindi ka pinipili, hindi ka mahal. Ayan. Sa mga mag-asawa dyan na hindi pinipili. Hindi. Ba't mag-asawa agad? Sa mga magnobya at magnobyo. Sa mga nasa relasyon, hindi po pwedeng walang definasyon. Hindi po pwedeng walang label. Dapat meron. Kasi dapat pinipili ka. Dahil ang nagmamahal, hindi naglalaro. Hindi playground ang puso na dapat paglaruan. At pag natapos, pag nagsawa, saka iiwan. Ano yung pagkain? Pag natapos magsawa sa menudo, pupunta sa apritada. At pagkatapos sa apritada, gusto mo na maasim-asim sinigang. Ano yun? Pagkain. Ang pagmamahal ay hindi po pwedeng palit-palit. Dapat isa lang. Ayan. Yan. Patay. To choose is to love. Ang puso ni Jesus, pinipili tayo. Ang puso ni Jesus, ang pinipili ang pagmamahal niya sa sanlibutan. Ayun. Kaya nga, sa kanyang pagmamahal, ang sabi nga, wasted love. No, actually, no love is ever wasted. No, hindi nasasayang ang pagmamahal. Bakit sinasabi nilang nasasayang? Kasi si Jesus pinipili tayo, pero hindi naman natin pinipili si Jesus.
minsan, wala lang tayong magawa sa buhay, kaya pipiliin na lang natin kung ano ang meron. Hindi ganon. Kung hindi ang pinipili, dapat number one priority ang Diyos, si Jesus. Yan. Kaya nga, isinilang si Jesus sa mundo dahil pinili tayo ng Diyos upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, na ang pag-ibig ng Diyos ay may mukha, at ang mukha ng pag-ibig ng Diyos ay walang iba kung hindi si Jesus na nasugatan dahil sa ating pag-ibig. O, ayan. Kaya kung titignan ninyo yung Sacred Heart of Jesus, may sugat. Dahil ang sugat na iyan na nagmamahal ay walang iba kung hindi tayo. Tayo na minahal ni Jesus, na tayo rin ang sumusugat sa pagmamahal ni Jesus. Pero sa kabila ng iyan, pinipili tayo ni Jesus. Anyway, the wounds of Jesus ensemble divine love. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos, handang masugatan at pinipili ikaw. Remember, sa pinaka-centrality in the Gospel of St. Luke, ano yung pinakapuso sa Ebanghelyo ni San Lucas? Yung ating favorite, the prodigal son, the lost coin, the lost sheep, yung mga nawawala. At yung mga nawawala, yun ang hinahanap ni Jesus. Kaya mga kapanalig, nawawala ka ba? O nagwawala? Nawawala o nagwawala? Ano man yan, nagwawala o nawawala, pinipili ka at hinahanap ka ni Jesus. Naalala nyo yung the lost coin? Nawala yung isang sentimo, hinahanap niya, tinataob niya ang lahat ng mga gamit upang mahanap yung nawawalang coin o yung lost sheep. Iiwan niya yung 99 para hanapin ang isang nawawalang tupa. O yung prodigal son, yung nawawalang anak at nagwawalang anak. O kahit na anong ginawa ng nawawalang anak at nagwawalang anak, mahal pa rin niya ang kanyang anak. Ganon ang pagmamahal ng Diyos. At ang mukha ng pagmamahal ng Diyos ay walang iba kung hindi si Jesus. Maliwanag po maliwanag. Maliwanag, no? Puso ni Jesus ang naghahanap sa nagwawala at nawawala. No? Ang puso ni Jesus na handang masaktan, no? Para ikaw ay piliin at mahalin. Ngayon, Father, ano man ang gagawin ko, Father, para sa ganon, akin naman ma-deserve yung pagmamahal ng Diyos. Nako, alam nyo, sa totoo lang, no one deserves the love of God. No? Kaya nga ang pagmamahal ng Diyos unmerited. Hindi dahil sa marami kang ginagawang kabutihan, mahal na mahal ka ng Diyos. No? Paano yung mga masasama? Yung mga nawawala, di ba? At yung mga nagwawala, di ba? Yung the love of God is unmeritorious. Ano yung unmeritorious? Na hindi mo siya po pwedeng bilhin. Hindi mo siya po pwedeng pantayan. No? Sapagkat ang puso ng tao minsan oo, minsan hindi. No? Ang puso ng tao sala sa init, sala sa lamig. Kaya nga ang puso ni Jesus ipinapakita sa atin, no? Pinapakita sa atin na ang tunay na pagmamahal. Muli, ang aking sinasabi, ang puso ni Jesus ay hindi lang tungkol sa tumitibok-tibok, kung hindi ang kanyang dahilan ng pag-iral, ang dahilan ng kanyang pagpunta, at dahilan ng kanyang pagiging tao, anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ayan. Ayan ang ating pinapagdiwang ngayong buwan ng Hunyo. No? The devotion to the most sacred heart of Jesus. Maliwanag po. Ayan binibigyan ko po kayo ng mga glimpse, no? Ng mga pasulyap-sulyap
tungkol sa pagpapaliwanag sa puso ni Jesus. Ayan. At syempre, bukod pa sa pagpapakita sa sa New Testament, sa Bagong Tipan, sa Old Testament meron na. No, sa Lumang Tipan, ang Panginoon nakikipagtipan na, no? Pumapasok na sa tipanan, no? Pumapasok na sa covenant, no? Covenantal love. Yan ang magandang pag-usapan, no? Covenantal love, the union of God's will and human will. I am your God and there is no other, and you will be and I will be your God. Diba? Ang ganda nun, diba? Sa covenantal love, ako ang inyong Panginoon. Oh. And you will be my people. Doon pa lang, pumapasok na sa kasunduan ang Panginoon. Doon pa lang, ipinapakita na ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At may papaliwanag natin ito sa bayan ng Israel, ang mga Israelitang pinili ng Diyos. At sa pagpili, kahit na hinahamak ng mga Israelita ang Panginoon, kahit na minsan nalimutan ng Israelita kung paano sila sinagip, no, sa kamay ni Paraon, at kung paano ang mga Israelita ay hindi parang nakalimot sa pag-ibig ng Diyos at naghanap ng ibang Diyos-Diyosan. Ngunit sa kabila ng iyon, mahal pa rin sila ng Diyos. Pinipili pa rin sila ng Diyos. Sa Old Testament, maraming pinadalang propeta upang sa ganon ipakita, ipalasap, ipadama ang pag-ibig ng Diyos. Isa sa mga pinadalang si Hosea. Maganda si Hosea, no? Kung titignan natin, isa sa mga pinili ng Panginoon, si Hosea. At sa kabila ng mga maling gawain, sabi ng Panginoon kay Hosea, pumili ka ng isang babaeng mamahalin mo. At yon ay pumili ka ng isang prostitute. Di ba? Bakit? Dahil upang ipapakita mo ang pagmamahal ng Panginoon. Na kahit sa isang prostitute, pumipili ng iba, hindi tapat at tunay, pipiliin mo rin. Ipakita mo ang pag-ibig ko sa sanlibutan. Di ba? Ganun ang Diyos. Pumipili. Ikaw ang pinipili kahit na minsan hindi natin pinipili ang Diyos. Yan ang puso ni Jesus. Ngayon, didiretso na tayo. No? Puspos ng tunay at wagas na pag-ibig. Puspos ng tunay at wagas. Pag sinabing puspos, no, umaalab, no, madami, siksik, liglig, at umaapaw, tunay, hindi peke. Pag sinabing tunay, hindi fake. Pag sinabing tunay, hindi nagkukunwari. Pag sinabing tunay, hindi maskara. Diba? Pag sinabing tunay na pag-ibig, kahit wala yung minamahal mo, yung pa rin ang pipiliin mo. Yung mga may asawa nagtatrabaho sa OFW sa ibang bansa, kahit na hindi ka nakikita ng asawa mo, siya pa rin ang pipiliin mo. Nakikiisa ka sa kanyang sakripisyo. Di ba? Hindi yung porket hindi ka nakikita ng asawa mo, gagawa ka na ng mali. Total, wala namang nakakakita sa'yo. Hindi tunay yan. Peke yan. Nagbabalat kayo. Pag sinabi ring tunay, sa mga magnobya at magnobyo, kapag pumasok kayo sa isang relasyon, hindi kayo naghahanap ng pag-ibig, kung hindi puspos kayo ng pag-ibig. No? Ibig sabihin, your love is overflowing and spilling out. That's why you are sharing the love with someone. Hindi ka maghahanap ng pag-ibig dahil wala kang pag-ibig o kulang ka sa pag-ibig. Huwag kang pumasok sa isang relasyon ng ganon. Ano ka, centrum, complete from A to zinc?
Ay, bawal pala commercial dito. You complete me, you complete me. Anong you complete me, you complete me? Pag pumasok ka sa isang relasyon, hindi dahil sa may kukumpleto sa'yo. Kumpleto ka na at gusto mong ibahagi yung pag-ibig na yan sa iba. No, kapag minsan ako nag-i-interview ng mga ikakasal, no, ako po ay dating parish priest, in-interview ko yung mga kinakasal, Father, kasi kinukumpleto niya ako. Father, pinaliligaya niya ako. Father, siya ang kahulugan ng aking buhay. Ay, nako. Kapag ganon, parati mo siyang, alam niyo yun, pag pumasok ka sa isang pag-ibig, puno ka na, sapat ka na, at ibabahagi mo na yung pag-ibig na yun sa iba. O sa mga kabataan, sana mayroong nakikinig dyan. Hindi sa mga dalana. Ay, hindi. Yung mga nakikinig dito, mga dalana eh. Wala nang mga dalaga, dalana. Nadalana. No, hindi ka maghahanap ng pag-ibig sa iba. Pagpapasok ka sa isang relasyon ng pagmamahal, nais mong ibahagi ang merong kang pag-ibig. Amen? Maliwanag. At sinong kukumpleto sa'yo, walang iba kung hindi ang Panginoon. Kaya nga sa isang relasyon, huwag mawawala ang Diyos sa pagmamahal. Dahil siya ang magpupuno ng pag-ibig na ito at ibabahagi mo siya para sa iba. Naku, Father, yan ka na naman, romanticize mo na naman yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi ba ang pagmamahal ng magulang, ang pagmamahal ng mga kamag-anak, ang pagmamahal ng kaibigan, saan ba sila galing? Sa bundok? Saan ba sila galing? Sa ilalim ng lupa? Galing sila sa Diyos. Ibinabahagi sa iyo ng Diyos upang ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magbigay sa iyo ng katuturan at kahulugan sa buhay. At yung mga pag-ibig na naranasan mo, simula pa nung ikaw ay bata, hanggang sa ikaw ay naging sapat na sa gulang, ibabahagi mo yan. Amen? Maliwanag? Yan ang tunay. Hindi naghahanap. Yan ang tunay. Hindi yung nag-ano ng sukli. You love me because I love you. Mahalin mo ko kasi minamahal kita. Naku, ganyan ang gusto ng mga iba eh. Namamahalin lang kita kasi gusto kita. Kapag kaaway mo ko, hindi na kita mahal. Hindi yun tunay. Ang tunay na pag-ibig sa puso ni Jesus, kahit na ikaw ay kalaban, mamahalin pa rin kita. Mahirap po yun. Love your enemies. Kasi madaling magmahal sa taong nagmamahal at minamahal. At sa taong kamahal-mahal, madaling mahalin yan eh. Kaya nga parating kong sinasabi, madaling mahalin kapag minamahal ka. Pag hindi ka na mahal, kapag inaway ka na, kapag iniwan ka na, kaya mo pa bang mahalin? Kaya mo bang tanggapin? Ayan, ako. Patay. Ayaw na. Father, tama na. Kasing madaling magmahal eh. Saka mahal-mahal. Madaling magmahal sa mas maganda. Madaling magmahal sa isang beautiful queen. Madaling magmahal na ang kagandahan ay parang Miss Universe. Ayan. Ayan. Madaling magmahal dyan. Madaling magmahal sa sexy. Madaling magmahal sa, ano pa ba? Pero kapag yung minamahal mo, tumaba na, lumaki na, yung mga balat, bumaba na, tulad ng, tulad ng iba,
Oh, tatanggapin mo pa ba? Mamahalin mo pa ba? Oh. Maraming beses po ako nagkasal. Minsan tinitignan ko, ano bang nakita nito? Ang ganda-ganda ng babae eh. Nung nakita ko yung lalaki, nakita ko yung groom, ba't parang may mali? No? Minsan yung porcelanang kutis, no? Tapos makita mo yung lalaki, parang hindi mo alam kung saan nagtanim ng palay, no? Anyway, no? Minsan, saan ba ito galing? No? Ano bang nakita? May nagsabi sa akin isa rin pare, naku Father, kasi hindi mo nakikita kasi hindi mo naman mahal. Oh, yun. Sabi nga ni Blaise Pascal, isang philosopher, the heart has reason that mind does not have. Ang puso ay mayroong dahilan na hindi alam ng isipan. Minsan madali tayo manghusga. Ano bang nakita? Bakit ganyan? Bakit minahal? Pero hindi Ang tunay na pag-ibig hindi nakikita sa pisikal. Ang tunay na pag-ibig hindi nakikita sa anyo, kung hindi sa kalooban. Kaya pa may nagtanong, maganda ba? Mabait, Father. Sexy ba? Maunawain, Father. Ayan, pasok. Pero of course, no, physical attraction counted, but most importantly, yung puso, no? Kaya nga sa mga magpapakasal, tignan nyo yung puso. Tignan nyo yung buong pagkatao. Kasi ang puso ay sumasalamin sa buong pagkatao. Sa dahilan ng pag-iral. Bakit ka ba niya mahal? Ayan. Maliwanag po. Maliwanag. Ididiretso pa natin to. Diretso pa. Pigi. Ayan, yung kape. Puso ni Jesus, puspos ng tunay. No? Wagas. Pag pinag-usapan ng wagas, mayroong kanta yan, di ba? Ano yung kanta niyang wagas? Ngayon at kailanman, di ba? Sumpa ko'y iibigin ka, ngayon at... Alam niyo ba yon? Hindi ka na mag-iisa, ngayon at kailanman. Alam niyo yon? Sa hirap o ginhawa pa, asahang may kasama ka, sintang wagas is ngayon at kailanman. Alam niyo po, meron akong team song nung ako'y nagpare. 11 years na po akong pare. 11 years na po akong umoo sa Panginoon. No. At isa sa mga sa team song ko sa aking pagkapare, yung minsan lang kitang iibigin. Alam niyo 'yon? Diba? Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Diba? Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil ang minsan ay magpakailanman. Yun. Minsan. Minsan lang, isang beses lang, at ang isang beses na yun ay forever. Parang sa kasal. Minsan ka lang ikasal, at yung kasal na yun ay forever. Ayan. Sa mga nagbabalak dyan. Kaya, sa mga nagbabalak dyan, minsan lang, no, ang kasal, ang tunay na kasal, at ang minsan na yon ay forever. Kaya nga wagas, na kahit na ano-ano pa, ano man ang nangyari,
mananatili pa rin ang pag-ibig. Diba? Mananatili pa rin. Hindi mo naman siya minahal dahil sa isang beses lang. Love is a commitment. No? At araw-araw pipiliin mo. Kaya nga to love, to choose is to love. And therefore, love is a commitment. Pipiliin mo siya araw-araw. Dito sa mga present dito, sino po ba mga kasal? Oh, taas. Nasaan yung mga asawa nyo? Mga, pinatay nyo na? Ay, sorry. Namatay na? Yung iba naghahanap buhay. Yung iba naghahanap buhay. Eh kayo, sir? Naghahanap buhay. Yung mga iba, namatay na. Ayan. O, yan. Kala ko iba. Wala na. O, di ba? Last time, nagkaroon ng, nagkasal ako. Actually, yun parang anniversary. 50th golden wedding anniversary. No? Ay, nako, ang sarap-sarap tignan. Ang saya-sayang tignan. Umabot ng 50 years. No? Si nanay, no, nahihirapan ng maglakad. Si tatay, no? Kahit pa paano, nakikilala pa rin si nanay. Tapos nag-exchange sila ng vows. Tapos nag-exchange sila ng rings. Alam nyo, pero nung COVID-19, na-COVID sila. No? Namatay din sila. Magkasunod silang namatay. No? Yun ang wagas. Oo, hindi na iba na una. Yung iba, ba't yun naman kasi inuna? Hindi nyo hinintay yung asawa. O saan? Di ba? Ang sarap pa nag-celebrate ng 50 years no? 50 years, 60 years, 40 years, wedding anniversary. At pag tinatanong ko sa kanila, ano bang sikreto ng matagal na kasal? Kasi aminin natin, hindi ang iba pumapalye. Ano bang sikreto? Ang sabi ng isa, Father, dapat sa isang relasyon, walang nagmamalaki. Sa isang relasyon, nagbibigayan. No? Sa isang relasyon, nagpapatawad. No? At parati ko naman din sinasabi ito sa mga bago ikakasal at sa mga kasal na rin, huwag niyong hahayaang matapos ang isang araw na hindi kayo nag-uusap at hindi naaayos ang lahat. Ha? Huwag niyong hahayaang magkatabi nga kayo pero hindi kayo nag-uusap. Oh. Sabay kayong kumakain pero hindi kayo nag-uusap. Nagkakape pa kayo magsabay pero hindi kayo nag-uusap. No, yan ang isa sa mga sikreto ng wagas. Huwag niyong hahayaan na matapos ang isang araw na hindi kayo nag-uusap. Ngayon, marami pamamaraan ng pag-uusap. Nandiyan ang mga makabagong teknolohiya, no, kahit saan mang lupalop at saan mang lugar, sa daigdig, saan mang bansa, pwedeng mag-usap. Kaya huwag niyo sasabihin, busy ka, kaya hindi ka nakatawag, hindi ka nakachat. Ano yun? Nag-aarason lang. Ano ba naman ang 1 minuto? Ano ba ng 30 seconds? Para kamustahin mo yung mahal mo sa buhay. Oh. Di ba? Hindi porket sobrang busy. Hindi po pwedeng ganong sobrang busy na walang panahon sapagkat ang tunay na pag-ibig may panahon. Ha? Maliwanag po? Ayan, iniisa natin ang tunay at wagas. No? Sa human aspect, tapos papasok tayo sa divine aspect. Okay? Sa wagas na pag-ibig. Maliwanag po ba? Maliwanag. But Father, alam naman namin yan. Alam naman namin. Pero ba't nagkakamali pa rin kami? Ayun. Alam naman namin yung sinasabi mo. Wala naman bago, Father. Simula pa nung bata, tinuturuan na kami ng mga matatanda. No? Mga counselor. Ba't parang nagkakamali pa rin kami? Kasi ang magpupuno, at sinasabi ko na sa inyo to,
the one who will fill our emptiness in our hearts is no other than the love of Jesus, the love of God, ang pagmamahal ng Panginoon. Maliwanag po, ang pagmamahal ng Diyos. Now, pumunta tayo sa aspeto ng tunay, sa konsepto ng tunay na pagmamahal ng Diyos. Pag, di ba, sinabi nating tunay, hindi peke. Pag sinabi nating tunay, hindi nagbabalat kayo. Panginoon, tunay at wagas. At ito'y ipinakita niya sa kanyang pakikipagkasunduan. No, kahit na iniiwan siya ng mga Israelita at naghahanap ng ibang Diyos-Diyosan sa lumang tipan, tunay pa rin at hindi mawawala sa puso niya ang bayang pinili niya. Yan ang tunay na kahit nagkakamali, nananatili pa rin ang pag-ibig. Yan ang tunay. No, walang hinahangad. Yan ang tunay. No, walang favoritism. Mahal kita kasi mahal kita. Oh, merong kanta yun, di ba? Anong kanta nun? Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Oh, di ba? Maging sino man kayo. O, di ba? Buhay na buhay ang mga kapalalig. O kayo, mga online viewers, mga nakikinig, at mga nanonood, okay pa ba kayo dyan? O, yan. Share. O, comment down. O, sana nabasa ko yung mga comment din nila, no? Para makapag-interact tayo. Ayan. O, ayan, no? At ganun din naman sa bagong tipan, si Jesus na ang mukha ng pag-ibig ng Diyos. Tunay. Tunay ang kanyang pag-ibig. Walang hinahangad na kung ano paman. Walang hinahangad na kapalit ang kanyang tunay na pag-ibig. At ito'y ipinamalas ni Jesus sa krus, na sugatan dahil sa pag-ibig, namatay dahil sa pag-ibig. Tunay. Ang Diyos, talos niya na ang puso natin hindi sapat para mahalin natin ang Panginoon. Pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para punuin ang ating pagmamahal sa Kanya. At ang tawag doon ay biyaya, grace. The grace that the Lord has given to us for us to love Him. Siya mismo ang nagtutulak din sa atin para mahalin din natin siya at mag-umapaw at maging sapat ang pag-ibig natin sa kanyang biyaya ng pag-ibig. Kaya ipinakita niya ang pag-ibig na tunay. Hindi abstract ang pag-ibig ng Diyos. Hindi cute ang pag-ibig ng Diyos. Hindi finger heart ang pag-ibig ng Diyos. Ang larawan ng pag-ibig ng Diyos ay ang krus na binata ni Jesus. Ang krus kung saan si Jesus ay nagpakasakit at namatay. Ang puso ni Jesus na sugatan. No? Kaya nga, no, kung iyong parang hindi maarok, hindi maintindihan. Tunay nga, hindi maintindihan at di maarok ng isang nag-iisip na tao. Sapagkat minsan ang isip natin ay bumabaling sa mga kondisyon. Ano yung kondisyon? No? Merong dahilan. No? Merong kapalit. Kondisyon. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Tunay. Kaya nga, ang Diyos ang siyang magpupuno. At ipinakita ito ng Diyos, ang kanyang pag-ibig. No, kaya nga, hindi konsepto ang pag-ibig ng Diyos.
No, hindi siya konsepto, hindi siya idea. Tunay na nangyari. Nagkatawang tao, ipinakita, ipinamalas, nasugatan, napako sa krus. Tunay. Oh, amen? Oh, amen. Amen. Oh, yan. Sige. Sa wagas na pag-ibig. Sa wagas na pag-ibig, pag sinabing wagas, forever. Naalala nyo si Jesus na umakyat sa langit? At sinasabi niya nung tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang anong sa lupa? Hanggang sa katapusan ng mundo. Sa lupa. Hanggang sa katapusan ng mundo. Ako'y kasama ninyo. Hindi ko kayo iiwan. Kaya nga pinadala niya ang banal na Espiritu Santo. At ang banal na Espiritu Santo ang siyang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos. At siyang nagbibigay sa atin ng kakayanan na magmahal tulad ng pag-ibig ng Diyos. Ang presensya ng banal na Espiritu Santo ay pangako ni Jesus na siya'y mananatili pang magpakailanman. Amen? Ayan. Maliwanag po? Ayan. Kaya nga, ang wagas na ito, kung paano ipinakita ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos, mananatili yan hanggang ngayon. At hindi magbabago. Hindi magbabago ang pag-ibig. Kaya nga, at may kanta yan, di ba? At hindi magbabago. Wala nang hahanapin pa, kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto, nasa una bang tagpo, mananatili to. At hindi. Yan ang agimat ng kape. Salamat sa kape. Napapakanta ako. Musical, di ba? Natagurian po akong concert priest. No? Nagko-concert po ako. Every birthday ko, nagko-concert ako. Opo, naitayo yung unang simbahan sa Santo Niño de Congreso. Hello, Santo Niño de Congreso. Yan ang unang simbahan na doon ako na-assign sa North Caloocan, Diocese of Novaliches. Ang mitya niyan, ugat niyan, ay kaka-concert. Oo. At ngayon, kahit nasa Amparo na ako, may mga concert pa rin. O ngayon, may concert ako July 20. Birthday ko yon. Kaso sa Laguna, Sports Complex, provincial tour. Provincial concert. Ito po ay dahil sa celebration din ng pag-ibig sa Diyos. Catholic Charismatic Community. Ako po ang spiritual director ng Don Bosco Prayer Group. At isinabay na rin doon sa birthday ko. Kaya sa mga gustong pumunta, sa mga pag-ibig sa Diyos, marami kayo, no? Libo-libo kayo. Kaya, let's go sa Laguna Sports Complex. Ayan, pag-ibig sa Diyos, Catholic Charismatic Community. O, saan na tayo? Hindi magbabago, wagas. Wagas. Wagas na pag-ibig. Wagas na pag-ibig ng Diyos. Forever, my love for you will be forevermore. Forever. Alam nyo, ano ka lang po napapakanta ka, hindi dahil sa magaling kang kumanta. Because that is your expression of your love. Sometimes you cannot contain the love through your words. That's why you want to express it in a very creative manner. Singing, dancing, painting, sa iba't ibang mga arts. Ayan. Ha? Amen? Kayo, singing? Kumakanta kayo? Sa CR.
Ay, hindi, tunay. Ayan. Kala ko sa CR. Ano, naliligo. Oh. Sige, nako, pag alam nyo, favorite ko, umuulan. Ewan ko ba, di ba ang June din is parang wet season, no? Start ng wet season, tag-ulan. I don't know, kapag umuulan, parang ang sarap-sarap ng pakiramdam. Hindi naman bagyo, pag bagyo maraming Pero umuulan lang, no? Pag nababasa yung paligid, iba yung pakiramdam, no? Parang may mga kumakanta, no? Kaya nga maraming mga kanta tungkol sa ulan, di ba? Ulan, sinong di mapapasayaw? Kapag umuulan at kapiling ka. Sana tayo pumunta sa kanta na. Wagas na pag-ibig. No? Wagas na pag-ibig ni Jesus. Nasabi ko nga po sa inyo, si Jesus ang larawan ng pag-ibig ng Diyos at hindi konsepto ang pag-ibig ng Diyos, ito'y tunay at totoo. Ipinakita ni Jesus. At ang pag-ibig na ito ay sinabi ni Jesus, ako'y mananatili sa inyo pang magpakailan paman. Kung ano man ang pag-ibig ng Diyos na pinakita ni Jesus 2024 years ago, ganon at ganon pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi magbabago. Nabago man ang teknolohiya ng mundo, nabago man kung ano man ang mga nauusbong na mga pagbabago, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magbabago. Ito'y mananatiling wagas na pag-ibig. Hindi nasusuklian, hindi nanghihingi ng kapalit, walang itinatangi kung hindi ang pag-ibig ng Diyos ay tunay at wagas. Maliwanag po? Maliwanag? Siyempre, kaya nga, June is about the devotion to the most sacred heart of Jesus kasi dito, ginugunita natin ang aparisyon ni Jesus. Ng kabanal-banalang puso ni Jesus na nagpakita kay Saint Mary Alacoque. Hindi mangkok Alacoque. Saint Mary Margaret Alacoque. Okay? Merong 12 pangako si Jesus sa lahat na magkakaroon ng debosyon, no, sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Mahalagang tignan ito sapagkat dito pinapakita ni Jesus na ang puso niya na handang magmahal kahit na nasusugatan, handang magmahal kahit na ano pa rin ang mangyari. Okay? It's good to have a recap of the 12 promises, no, sa mga magdedebosyon, no? At sana'y mas dumami pa ang debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Amen? Okay. So, let's have a recap. At alam naman natin ito, siguro magkaroon ng pagbalik, no, tanaw. Inom muna ako. Number 1, I will give them all the graces necessary in their state of life. Sa lahat na magdedebosyon, no, mahalaga ngayong buwan ng June. Ito yung aking pakiusap. I would like to encourage all the online viewers, listeners sa Radyo Veritas na panumbalikin muli, no, yung ating debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Magkaroon kayo ng enthronement to the most sacred heart of Jesus. No? Yung larawan. No? Sana ang bawat pamilya, sana ang bawat pamilya magkaroon ng larawan o imahen ng kabanal-banalang puso ni Jesus sa inyong tahanan, sa inyong bahay. Lagay nyo. No? I-enthrone ninyo. I-display ninyo. No? Para sa ganon, yung imahe na yan o larawan ng kabanal-banalang puso ni Jesus ang siyang magpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. I encourage all the families, lalo na ngayon, no, tinitira
tinitira ngayon ang mga pamilya, no? Dahil sa nais nilang ipasang batas tungkol sa diborsyon, sa divorce. Sana ang bawat pamilya magkaroon ng debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. At isa sa mga pangako ni Jesus, I will give them all the graces necessary in their state of life. All the graces. Ano ba yung mga gusto ng mga biyaya? Example, kayo, good health. The grace of good health. Kayo, umabot kayo sa inyong mga edad na ganyan. Mga nasa 45 ba kayo? Ay, hindi, akala ko 45. Mga mukhang bata pala to. Old life is a grace. Hindi lahat nakakaabot ng ganyang edad. Di ba? Kaya nga, minsan meron akong na-bless. 85 years old, na-blessan ko. Father, pa-bless po ng mama ko kasi 85 years old. Di binesan ko, birthday niya daw, 85 years old. Yan, bless. Ano po ang inyong birthday wish, Nay? 85 years old. Ang sabi ng nanay, gusto ko pa ng mahabang buhay. Sige, Nay, pipray natin. Another 85 years old. Para lahat kami patay na, ikaw buhay pa. Pambihira. 85 na Di ba? Di ba dapat maging kontento na? Bonus na nga yun Actually, hindi bonus, grace. Biyaya yun. Pag sinabi kasing bonus, extra. Pag sinabing extra, pwedeng huwag mo nang gamitin. Hindi. For the mere fact that you are still alive, ang biyaya ng mga may edad na, gamitin yan sa pagpapala ng Diyos. Alam nyo, naging pari ako ng dahil sa lola ko. Dahil yung lola ko, parati niya akong sinasama sa simbahan. At hindi lang ako pare, yung kapatid ko rin, pare. Tapos yung pinsang ko, madre. Hindi dahil sa nasa dugo namin. Wala sa dugo yan. Ano yun? Nasa DNA ang pagpapare? Hindi yon. Nasa genes ang pagpapare? Hindi. Etong mukhang to, mukha ba itong magpapare? Pero nang dahil sa aking lola, sa biyaya ng katandaan, naimulat kami sa simbahan, napalapit kami sa simbahan, napakilala sa amin ng Panginoon, naging pari kami at madre ang aking pinsan. Kaya kayo mga lola, dalhin nyo yung apo nyo. Yan Number 2. Promise of the most sacred heart of Jesus. Number 2, I will establish peace in their homes. Kapayapaan sa tahanan. Alam niyo, maganda rin to, Home is where love grows. Tama? Di ba, anin mo yung malapalasyong tahanan kung ang nakatira naman ay, bakit kasi kwago? Ba't nga kasabihan? Hindi naman porket kasabihan, walang dahilan. Ano ba meron ng kwago? At bakit naihambing, anin mo ang malaking bahay kung ang nakatira naman ay kwago? Ang kwago ba nag-uusap? Malalaki ang mata nocturnal, gising sa gabi. Ibig sabihin, aanin mo ang malaking tahanan kung ang mga nakatira naman doon ay hindi nag-uusap. Nako. Ito yung parating sinasabi ko, Pag nagkakainan kayo, nag-uusap ba kayo? O baka isa nag-gadgets, nagsi-cellphone, isa naman nanonood ng YouTube, nanonood sa TV. Yung isa naman, pag kumakain, nag-uusap ba? Alam nyo, napanood ko yung Family of Two sa Netflix. Yung kapatid ko, si Alden Richard. Sabi ni Father Alan, kamukha niya rin daw yun Kaya magkapatid kami ni Father Alan sa Monte. Happy birthday, Father Alan. Kaibigan ko po yan sa St. Parish Priest ng St. Peter, Commonwealth.
parish. Hi, Father Alan. O, magkapatid kami ni Father Alan, kaya magkamukha kami ni Alden Richard. O, ayan, si Father Alan, kasama ko yan sa concert. Yan, si Father Douglas Badong, kasama ko rin. Nandito pa rin ba si Father Douglas Badong? Ako na lang ang nawala dito sa ano. Radyo Veritas. It's good to be back. Oh, di ba? Parati ko sana ba ako? Sa kakainan, Kasi number 2, I will establish peace in their homes. Kapayapaan sa tahanan. Nag-usap. Ang pamilyang nag-uusap. The family that prays together, stays together. The family that talks together, lives forever. Oh, baka naman kayo, dito sa Radyo Veritas, ang dadaldal ninyo. Pero pagdating sa bahay, hindi nyo kinakausap yung mga apo nyo, yung mga anak ninyo. At least, sa sobrang busy, kahit papaano isang beses kapag linggo, lunchtime, naalala ko yan, pag lunchtime, kaming lahat, pamilya, kasama mga angkan namin, meron kaming malaking salo-salo. Guusap kami. Oh, sana gawin nyo yun, ha? No? O sa family of 2, hindi ba? Guusap sila habang kumakain. Oh. Ang iba, hindi na nag-uusap, kanya-kanya na ng kain. Hindi na nga nag-uusap, kanya-kanya na ng kain. Sasabihin ni nanay, oh, nadyan na yung pagkain, kumain ka na. Oh. Kausapin nyo anak nyo. Mamaya kung ano yung mga pinagdaraanan ng anak nyo, di ba? Kapayapaan. Kapayapaan makakamtan lang sa pag-uusap. At yan ang isa sa mga pangako ni Jesus sa lahat ng magdedebosyon sa kanyang kamahal-mahalang puso, kapayapaan sa tahanan. Maraming tahanan, aaway-away. Maraming tahanan, nagkakawatak-watak. Broken family, broken hearts. Where do broken hearts go? Di ba? Ibalik ulit ang debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Mag-usap. Number 3, I will comfort them in all their afflictions. Number 3, I will comfort them in all their afflictions. Isa sa mga pangako ni Jesus, kung anuman ang mga nararanasan at kung anuman ang mga sugat na pinagdaraanan ng bawat pamilya at ng bawat tao, nadyan parati si Jesus. Hindi ba yun naman ang parating sinasabi ni Jesus? Come to me those who are weary and burdened, I will give you refreshment. Learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. And he said, come. Nalimutan ko na. And he said, come. Ay, ewan ko na. Okay. Number 4. I will be their secure refuge during life and above all in death. Uy, maganda to ha. Again, I will be their secure refuge during life and above all in death. Sa mga nagdedebosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, you are secured in your death. Wow. What a great life. No? Sigurado ka na sa kamatayan mo, nadyan ang Panginoong Jesus. May nagsabi sa akin, sabi ko, nako, susunduin na tayo ng Panginoon. Naku naman, Father, huwag nakakatakot. Sino gusto mong sumunod sa'yo? Sumundo sa'yo? Lahat naman tayo mamamatay. Tama? Una-una lang dyan. Meron nga akong nakikita rito. Pero, lahat naman tayo papanaw eh. Lahat naman tayo lilisan.
Ang sinasabi lang sa atin ni Jesus, sa lahat na magde-devotion in number 4, huwag kayong matakot sa araw ng iyong kamatayan, sapagkat naroon ako, ang aking puso, ang siyang magbibigay sa inyo ng konsolasyon. Amen? Oh. Sa mga tingin ninyo, online viewers, online listeners, sa mga nakikinig sa Radyo Veritas, kung sa tingin nyo malapit-lapit na kayo, magkaroon kayo ng imahen ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Oh, amen? Ito, sa likod ko, imahen, kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ayan. Number 5. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. Wow. Abundant blessings, no? Upon all their undertakings. Anuman ang ginagawa ninyo, parating nag-uumapaw ang biyaya. Magandang bigyan diin yan. Kasi hindi naman lahat ng ating ginagawa nagdudulot ng biyaya sa atin at biyaya sa iba. Hindi naman lahat ng ginagawa ng tao nagdudulot ng biyaya. Pero kapag ikaw ay nagdedebosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at ang iyong puso ay magiging kasing halintulad ng puso ni Jesus, your heart will be configured to the heart of Jesus, then all of your undertakings will be blessed by God and will be the source of blessings to all. Maganda yun po ang ginagawa natin ay babasbasan ng Panginoon at magbibigay ng basbas para sa iba. Wow. Uso ngayon ay panahon ng mga graduation. Marami po kami mga baccalaureate masses, Thanksgiving masses. At parati ko itong sinasabi sa mga teachers. Mga teachers, ang inyong ginagawa ay bokasyon. Dahil unang-una, wala namang yumayaman sa pagiging teacher. Ang yaman ng teacher ay hindi sa material na bagay. Ang yaman ng teacher ay kapag nakita ang estudyanteng may natututunan at lumalaking mabuti. Kaya bukasyon ang pagtuturo. At sa inyong pagtuturo, binibiyayaan kayo ng Diyos, binabasbasan kayo ng Diyos, at nagbibigay kayo ng biyaya para sa iba. Kasi binibiyayaan kayo ng Diyos. Amen? O, sa mga teachers, saludo kami. Thank you po sa inyo. Teacher, dati po akong teacher seminaryo. Pero na nagpagawa na po ng simbahan, hindi ko na nakaya. Kaya nabitawan ko ng pagiging teacher. Pero isa sa mga gusto ko maging teacher. No? Tuturo po ako sa mga seminarista dati. Filosofiya. Ayun, sa awa ng Diyos, ang iba nagpari na. Mangilan-ngilan. Pero makikita mo sila maayos. No? Pag sinabi nila, Father, naalala ko po yung tinuro ninyo. Di ba? Ang ganda nun. May naalala sila sa tinuro ko na hindi kailanman mawawala sa kanilang paglaki. Oh. Mga lola, may mga tinuturo din kayo, di ba? Anong tinuturo nyo? Mangurot? Ay, hindi. Bawal. Bawal mangurot. O, turuan nyo yung mga apo nyo. Number 6. Nako, kalahati na tayo. Number 6. Sinners will find in my heart the source and infinite ocean of mercy. Sinners will find in my heart the source and infinite ocean of mercy. Ang pagpapatawad ng Diyos na hindi masusukat ninuman. Walang hanggan at walang katapusan. And so therefore, if you are a devotee of the most sacred heart of Jesus, pinapatawad ka ng Diyos. At sa mga nagdedeboto, itong hamon, marunong naman din sana tayong magpatawad.
Ang iba hingi ng pagkapatawad, di naman nagpapatawad. Tabi-tabi po merong ang letrato ng kamahal-mahalang puso ni Jesus sa bahay. Nagde-devotion sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Yung anak hindi mapatawad. Ano kayo? Yung kapitbahay na may utang hindi mapatawad. Aray. Ito naman kasi mga nangungutang, kapag siningil, sila pagalit. Kapal ng mukha ninyo, utang kayo ng utang. Kaya ako parati ko sinasabi ito, sa mga magpapautang, unang-una, for sure, wala silang pera. Kaya, magbigay na lang kayo. Kapag ang inuutang sa inyo 5,000, bigyan nyo ng 500. Tapos ang usapan. Yun lang ang kaya Magbigay na lang. Minsan, aatakihin pa kayo sa puso dahil hindi kayo binabayaran. Ikasasawi nyo pa yan. Tapos, magpapabarangay-barangay pa kayo. Sa bandang huli, ikaw pa ang may kasalanan dahil naniningil ka. Ay nako, mga tao nga naman. At sa mga mangungutang, bakit ba napunta dito sa usapan? Real talk lang naman. Sa mga mangungutang, siguraduhin nyo naman na kaya nyong bayaran. Hindi yung, lalo yung mga nagpapatubo ng malaking interest dyan. Yung mga tinatawag na 10%. O pumili kayo ng ang tubo, 3% lang. O 1%. Hindi yung 10% dahil pag di nyo nabayaran, gugulong, lalaki at lalaki. Anyway, let's go. Let's proceed. Baka saan tayo mapunta. Number 7. Lukewarm soul shall become fervent. Lukewarm soul. Sa mga nagdedeboto sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, sana ipagdasal din po natin ang mga pusong, ano yung lukewarm na Tagalog? Maligamgam. Yung mga sala sa init, sala sa lamig. Ayaw sa mainit, ayaw sa malamig. Ito yung lukewarm. No? Di ba sabi ng Panginoon, if you are lukewarm, I will vomit you. Yes must be your yes, and your no must be your no. Di ba? So, sa mga nagdedebosyon, sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, I encourage you to please include in your prayers yung mga katulad naming mga kabataan. Mga kabataan namin. Bata pa. Sa mga kabataan na ang iba ay napapariwara. Ang iba nakafocus sa career. Ang iba nakafocus sa ibang bagay na nalilimutan ng Diyos. Pero alam nilang may Diyos, pero nalilimutan nilang magkaroon ng panahon sa Diyos. Include them in your prayers. Maliwanag po yung mga lukewarm souls, especially the youth. No? Kasi, konti na yung mga nagpapari Kakaunti na ang mga nagpapari. Ba't kakaunti? Kasi iba na ang focus. Iba na ang gusto. Paano kasi tinuruan din ng magulang? Anak, ganito gantong kurso ang kunin mo. Dahil sa kursong yan, yayaman tayo. Tama? Ang pare, ilang taong ka mag-aaral? 10 taon. Tapos, ang makukuha sa'yo, saging. Papaya. Sige, ang iba, sardinas. Ewan ko ba, bakit ba nauso sa offering ang mga sardinas? Yung ibang kakilala ko nga, nagkaroon na ng super, ng grocery store, na puro sardinas. Kasi naman ang pagpapari naman, ay isang bukasyon din. Kaya nga hinihikayat ko mga kabataan, yung mga bagong graduate,
na ito'y pagkakataon magmuni-muni, baka kayo tinatawag ng Panginoon. At kung magdarasal kayo tungkol sa pagpaparami ng mga pagpapare, those people who are praying for the increase of vocation, isama nyo rin yung mga kamag-anak ninyo. No, sana yung apo ko, sana yung anak ko magpare. At kung magsabi sa inyo, suportahan ninyo. Amen? Nagkaroon kami ng reunion, high school, mga reunion, students, mga classmates. Nakita ko yung mga classmate ko, ang tatanda na. Mga syonda na. Amantalang, uy, Father, fresh na fresh ka. Kasi, kasama yan sa pangako ni Jesus, hindi kita pababayaan. Sariwa. 43 na ako sa July. Oh. Amen? Number 8. 8 lang? Anong 9? 8. Patay tayo rito. May ibang bilang yata rito. Fervent soul shall quickly mount to high perfection. No? Ibig sabihin, ang mga kaluluwa na palaboy-laboy, ang mga kaluluwa na walang ningas, ay magpapani, bibigyan ng Panginoon ng ningas. No? Biyaya ng kapuspusan. No? Kaya nga puspos passion. Another word for puspos is passion. Passion, the passionate heart. No? Ang pusong hindi matahimik hanggat hindi nagagawa ang kalooban ng Diyos. Puspos. Passionate. Yan. Yan. Yung punong-puno, nag-aalab. Hindi makontento ang isang araw na walang nagagawang kabutihan. Amen? O kayong sa mga nakikinig, sa mga nanonood. Nung bata ako, tinuruan ako ng isang kaibigan ko, magbilang ka ng 10 kabutihan sa isang araw. At sana, hindi natatapos ang isang araw na hindi na 10 o higit pang kabutihan ang nagagawa mo. Maganda yun, ha? So that the fervent soul will become passionate. No, quickly mount to high perfection. O ganun din dito. Huwag matatapos ang isang araw na hindi nakakagawa ng kabutihan ng 10. Amen? Dami kong mga sa inyo, no? Number 9. I will bless every place in which an image of my heart is exposed and honored. No? Kaya nga, napapansin ko sa ibang mga bahay, doon pa lang sa gate, mayroon ng Immaculate Heart of Mary at Sacred Heart of Jesus. No? Na doon nakamount, na doon sa tiles. No? Magdo-doorbell ka pa lang, na doon na yung Sacred Heart of Jesus. Parang sinabing, bawal mag-solicit. Parang kakatok ka pa lang sa gate. Tapos, pagkatok, nadoon na ang imahe ng kamahal-mahal ang puso ni Jesus at ang kalskinisang puso ni Maria. Kakatok, may tao po, may sisigaw, wala pong tao rito! Ay, nako. Ayan, I will bless every place. Every place which shall be an encounter of God. Galing, no? No, kung yung lugar ninyo parang feeling nyo merong bad spirit, may bad vibes, maglagay kayo ng imahen o larawan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Maraming nabibili niyan, mapa-online o dito 'di ba sa Radyo Veritas meron kayo? O ito baka pamimigay ba? Di ba? Doon sa Radyo Veritas store. O kaya sa lahat ng mga store. O kaya sa mga religious store sa inyong mga parokya. Humingi kayo sa inyong parish priest. Sabi daw ni Father J. Ayan. No. Number 10. I will give to priest the gift of touching the most hardened hearts. O pag-pray niyo po kami, ha? Kaming mga pare. Pero unang-una, kami rin sana ay parang
kami rin sana, ang puso namin ay maging katulad ng puso ni Jesus. No? Kaya pag-pray niyo po kami, ha? Na sana po ang puso ni Father J ay maging puso ni Jesus. Oh, di ba? Para lahat ng sasabihin ko ay matunaw ang mga matitigas na puso. Matunaw ang mga batong puso. I will replace a hardened heart with a heart of a human, just like Ezekiel. A heart transplant from the heart of stone to human heart. Di mo na alam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog, buhat ng iyong lokohin. Yung mga nagloloko dyan, yung mga ghosting, yan, sana magkaroon kayo ng puso ni Jesus. O, di ba? Sa mga naiiwan dyan, no? Sa mga nag-iisip na iwanan ng kanyang asawa, oops! Puso ni Jesus. Sa mga... Amen? Ayan. At kami ring mga pare, ipagdasal ninyo na sa bawat puso namin ay sanay makita at maramdaman ang puso ni Jesus. Amen? Para magkaroon kami ng gift of touching the most hardened hearts. Number 11, those who shall promote this devotion shall have their names written in my heart. Uy, buhay ka pa, pero ang pangalan mo ay nasa puso na ni Jesus. Nakaukit na sa puso ni Jesus. O hindi ba napakagandang promise yon na hindi ka malilimutan ni Jesus? Alam nyo, ang devotion ay hindi lang basta devotion, kung hindi binabago ka ng pagmamahal ng Panginoon. Na ang puso mo ay binabago ng puso ni Jesus. Kaya sa mga nagde-devotion, sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ay mapagmahal. Hindi ka nagde-devotion external, but your heart is configured and transformed into the heart of Jesus because you are a devotee of the heart of Jesus. Halimbawa, kung ang paroke kamahal-mahalang puso, Sacred Heart of Jesus, o di, ang ganda sana kung ang bawat tao doon nagmamahal at nagpapatawad. Yan ang tunay na deboto. Yan ang tunay na nagmamahal sa puso ni Jesus. At ang puso mo, ang pangalan mo ay nakasulat na sa puso ni Jesus. Ang tunay na deboto. Amen? Oh. Si nanay, umiiyak ba si nanay o nagpapahid lang ng dumi sa mata? Umiiyak. Ay, hindi, joke lang. Number 12, at the last promise. I promise you in the excessive mercy of my heart that my all-powerful love will grant to all those who receive Holy Communion on the first Fridays in the 9 consecutive months of the grace of final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving their sacraments. My divine heart shall be their safe refuge in their last moment. Kaya nauso po ang First Friday devotion to the most Sacred Heart of Jesus. Mga First Friday, First Saturday to the Immaculate Heart of Mary. Amen. Pero higit sa lahat, hindi lang ito basta devotion, external devotion. But what is most important, nababago ang puso. And when heart talks, everyone listens. And there is no other way to change the word but through a real heart. A heart full of love, mercy, and compassion. Napapabago ang mundo sa pusong nagpapatawad at sa pusong nagmamahal. Maliwanag po. Maliwanag po. My last note. Ito, matindi to sa aking bibitawan. June 1 ngayon. Oo, June 1, di ba?
hinihikayat ko po kayo mga kapanalig na sikapin natin na huwag magkasala, no, sa chastity, purity. No, at least we devout this June against the sin of chastity. Nako, hirap niyan. Kapanalig, kayanin. Sa mga walang asawa, kayanin. Tulad ni Father J. Sa mga may asawa, stick to your husband or wife. No, do not sin against chastity. Wow. Huwag magkasala sa pita ng laman, sa tawag ng laman. Ang tawag lang ni Jesus ang susundin. Ang laman lang ni Jesus ang tatanggapin. Yan ang ating hamon. Yan ang aking huling sasabihin. Ngayon, buwan ng June. Offer this month, no, not to sin against chastity. Mga mag-asawa, mga binata't dalaga, at sa mga nasa relasyon, do not sin against chastity. Amen? Ay, nako. Marami pa akong sasabihin. Sige pa? Kaya pa? No? Sa mga nagdedebo, ito'y hamon sa atin. At sa mga sana'y ipalaganap natin ng debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Alam niyo po, nagpunta ako sa France. Isa sa mga, 2 years ago, isa sa mga nakita ko doon, yung imahen, di pala imahen yon, pero yung katawan ni Saint Mary Alacoque na hindi naaagnas. Diba? Incorruptible heart, no? Sana po, no, iba sa atin buhay na buhay pero mukhang agnas. Ay, hindi naman yun. Hindi naman yun. Wala naman pong gano'n. Kita nyo, kapag nagkaroon kayo ng debosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang puso nyo ay hindi maaagnas. Dahil ito'y nakatalaga sa puso ni Jesus. Amen? Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Ayan, maraming salamat po, Reverend Father Johnson Ronquillo. Kamusta naman po mga kapanalig ang talk ni Father? Buhay na buhay. Puno na ba? Meron po bang gustong mag-share? Tungkol po sa topic ni Father, kung may meron po kayong reflection po, sino po ang gustong mag-share? Si Sister. Ayan, si Sister. Puntahan mo nga, Sister Jessa. Ayan. Father, may dinadaanan ako. Wala akong asawa, maging 84 na ako. I'm a retired teacher. Retired teacher. Yes. Tama-tama na sabi ko kanina, no? Kasi Father, nag-iisa lang ko sa buhay sana. Kontento na ako sa aking sweldo. Kaya lang, ang kapatid ko may apo na dating drug addict, pero survivor na. Apo? Apo ng kapatid ko po Apo yun. ng kapatid, okay. Kala ko may asawa ko pero walang apo. Ay, pero may apo. Kasalanan yun, di na chastity yun, Father. Ano po ang inyong katanungan? Katanungan ko, ang bata sa akin nakatira kasi hindi makasundo ang lola niya na kapatid ko. Dahil dating drug addict, sabi ni President Duterte, mayroon ng ang isip. Kaya hindi na siya nagtrabaho kahit naka 6 months siya sa Don Bosco ng technical, nag-OJT pasado, nagtrabaho ng 3 months sa Camp Karingal, pero inalis dahil hindi siya Katoliko. Sabi ko, hindi bali kung wala kang trabaho, mabubuhay tayo. Pero ang ang isip niya, parang lumalaban sa akin. Pero dahil sa sinabi nyo, na-inspired ako because of, masabi ko ng divine love, hindi na human love.
Kasi kahit ganyan ang ugali niya, Mm. nagawa ko pang Very good. unawain siya kahit ganon na wala nang Tama. ano sa akin, walang galang. Apa. Naawa sa akin ang kasama kong nakatira sa akin na matanda. Tama po. Tama po, ma'am. No Oo. love is Ayan, ever yan, wasted. inaano ko. No true love is ever wasted. Baka nandahil sa inyo ay mabago yung inyong apo. Oo, sana nga. Amen. Kailan, Father, how long? Yan ang tanong ko. In God's Kasi time. In God's time. Oo, In Father. God's Kaya time. pray for me. Evelyn po ang pangalan ko, Father. Ha? Evelyn. Oo. Pagdasal niyo po, Father, ha? Mhm. Ay, by the yan- way, marami po ako nakita mga comment. Hi po sa inyo. Ayan, sa mga online viewers. Mga sa taga Santo Niño, taga Amparo, sa kalaro ko sa badminton. Ayun, hello, kabute. Ayan. Kasi, Father, Ay, hindi pa tapos. with all humility, hindi pa. Kasi, Father, with all humility, for how many years na, daily ako nagsisimba Holy Communion sa Divine Mercy sa Sikatuna Village. At saka, Anyway, ang sabi ko nga po, hindi matutumbasan ang pagmamahal ng Panginoon. Yan. Kahit na parati nagsisimba, Oo. ang isa isang beses na nagsimba, lahat tayo pantay-pantay Pantay, sa oo. pag-ibig ng Kaya, Diyos. pray for Hindi me natin na- matutumbasan yon, unmerited, unsolicitus, pero kusang ibinibigay ng Panginoon. Ang pagsisimba natin ay pasasalamat sa Diyos. Salamat. Opo, Father. At saka hiningi ko rin ang dasal ng aming parish priest. Pati kayo, Father, ha? Pray for me na Amen. yung bata na yon magbago. Kasi 32 years old na siya. Ha? Ilan pong taon? 32, lalaki. 32. Oo. Member siya ng Knights of Columbus sa Sikatuna Village. Pagpariin ninyo, may asawa ba? Wala. Ay, wala. Father, kasi iniwan ng girlfriend nang maging addict siya. Ayun, maraming salamat po, sister. Meron pa po ba? Mag-share lang ako. Sige po. Mag-share lang ako kasi nasabi ni napariwara ang buhay. Ako po nung high school napariwara ang buhay ko. Paki-close up. Napariwara ang buhay ko, marami akong babae nung high school. Marami akong bisyo nung high school. Biruin nyo, nag-K to 12, hindi pa nag-K to 12, nag-K to 12 na ako. Ibig sabihin, 3 beses akong nag-third year. Anong back subject ko? Ang back subject ko, PE-THE. Dahil nga hindi ako nag-aaral, nagbabarkada ako, marami akong mga bisyo. Kung saan-saan ako, papasok ako ng Monday, ang uwi ko Saturday. Oh. Pero ano nakapagpabago sa akin? Bukod sa lola ko, yung pagmamahal ng Diyos, hindi nawawala, hindi ka lulubayan. Ibig sabihin, God writes in a crooked line. Oh. Maraming mga nawawalang kaluluwa na kapag napanumbalik sa Panginoon, mag-aalab ang puso. Amen? Oo. Okay, amen. Sa awa ng Diyos. Okay. Ayan, Father, meron po tayong isa dito, si brother po. Yes po, okay na po yan. Pwede na po kayo may tanong po. Magandang umaga, Father. At tanong lang naman ako, dahil tayo ay mga Katoliko, ang tanong ko lang, ano ang stand nyo ngayon sa pilit na liwanag o pinapatupad ng ibang tao sa divorce bill na Siyempre, mananatili pa rin ang stand ng Katoliko na no to divorce. Hindi dahil sa ayaw namin ng buhay, hindi dahil sa ayaw namin ng ang kasal ay kasal, sagrado. At ito kailanman ay hindi pwedeng paghiwalayin kahit ng tao. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. At marami mga remedyo kung ang pag-aasawa, kung ang mag-asawa ay dumadaan sa mga pagsubok, o kaya nagbubugbugan, o kaya naman ay may verbal abuse, o iba naman talaga ay maraming mga remedyo na pwede namang bigyan at lagay ng din. Halimbawa, physical abuse. Meron tayong batas yan tungkol sa physical abuse. 'Di ba? Pero hindi sagot ang paghihiwalay upang sa ganon ay matugunan ang physical abuse.
At sana may mga remedyo ang simbahan din. Nadyan ang counseling, nadyan ang marriage encounter, ME, yung sa pag-ibig sa Diyos, ang kanilang gawain ay ME, yung marriage encounter, mapalalim, mapaugnay, mapabuhay, ang buhay pag-aasawa. So maraming mga remedyo, pero hindi dapat magtapos sa diborsyo. Ayan, maraming salamat po, Father Johnson, sa pagsagot ng mga katanungan ng mga ating kapanalig na nandito sa Veritas Chapel. Ngayon, mga kapanalig, dumako po tayo at pasalamatan natin ng mga Kapanalig Day benefactors natin ngayong araw na ito. Sister Jessa, unahan ko na. Maraming salamat po kay Sister Marde Day, Perla Furio, Janet Doblas, Nelly de los Reyes, Pamela de la Cruz, Leonida Josina, Milagros Yucoquiat, Estrelita de la Cruz, Sonia Fong, Rita de los Santos, Elizabeth Gamboa, Nikki Ganadillo, Lita de Gracias, Teofilo Fudiong, Arlene Doy, Charito Valmonte, Catalina Sanchez, Ramon Rioja, Celedonia Tan, Nenita Morales, Luz Rulog, Nita Rodriguez, Emelita Tuazon, Anneli Mabini, Marlene Regondola, Belen Tubuhan, Antonio Castillo, Luz Cahigal, Regino Natividad Jr., Maria Ledasma Israel, Kapanalig Jezebel Pabico. Ayan, maraming salamat din kinakapanalig Orlando Salvador, Antonita Ekal, Oscar Lalantacon, Remedios San Jose, Francis Estrebor, Carmen Villabert, Christine Lul, Lourdes Sarmiento. Maraming salamat din kinakapanalig Severina Espiritu, Adelina Larisas, Maria Annalyn Lalaguna, Arielin Cortez Bautista, Maria Rosa Ortega, Paulino Haugan, Josefino Ramos, Alicia Martinez, Tiffany M. Takokong. Maraming salamat din kinakapanalig Emmy Marmol, Eloida Rubibar, Gloria Reyes, Mercedito Maneja, Aida Resurrection, Andrea Tadeo, Ofelia G. Meclat. Maraming salamat din kinakapanalig Maria Cecilia Tubalia, Luz Matanggihan, Leonida Aranyo, Nora Pangan, Bobin Panganiban, Solita Perez, at kay Kapanalig Anita Naval. Ayan, maraming salamat din kay Kapanalig Novarina Borlaza, Ludivia Kulugtan, Julieta Baltao, Imelda Baron, Virginia Barbers, Elizabeth Balano, Gliceria Bugatan, Florencia Bacolor, Maria Verlita Berdan, Jovi Blaya Corrado, Justo Family, Josefina Bueno, Rufina Jorge, Edita Jose, Rosie Baquerin, Feliciano Bonsol, Paulino Halgan, Ernesto Bonsol, Evangeline Tan, Jairo Fijido, Marites Manrique, Amor Mantele, Diosa Sayaman, Georgina Ramiro, Anastasia Ramirez, Noemi Raganda, Josefina Alea Angeles, Filipinas Aterado, Cecil Cruz Cerezo, Peda Padilla, at Kapanalig Carolina Navarro. Maraming salamat Kapanalig Luz Rodriguez, Julieta Regalado, Avelina Matias, Maria Rica Marshall, Marivic G. Reves, Evelyn Rito, Ofelia M. Tomelden, Clara R. Tindogan, Maria Elena Sitan, Erlinda M. Mangilat, Ann Cagigas, Elarni Acorda, Jan V. Alava Lourdes Arguelles, Miriam Castillo, Rizalina Ansiro, Valentina Austria, kay Kapanalig Gina Albano, Divina Gracia Cabaluna, Aida M. Cruz, Aileen Angeles Abriol, Al Fernando Colon, Delilah Arellano. Maraming salamat din kinakapanalig Florentino Concepcion, Emma Cahucom, Epifania Avena, Erlinda Mogro Cayas, Lourdes M. Chavez, Marilu Espina Amisola, Merceditas Nolida, Melva and Abel Pascual, at kay Kapanalig Precious Isais. At para sa ating last na pasasalamatan na benefactors, maraming salamat kay Kapanalig Avelino de los Santos, Pio Lorenzo de Silos, Joaquin Pablo de Silos, Pedro Zecaria de Silos, Maria Lilia Ramos Balmores, Maria Cruz Ongleo, Rebecca Plata Humadio, Renevilla Pineda Bamba, Filomena Lumen Ortiz, Maria Teresa Concepcion, Annabel del Rosario, Azucena and Nelly Dries,
Garmali Benavides, Carmelita Melet Vergara Ocampo, Carmencita Blanco Asuncion Maningas, Emanuelita Mendoza, Maria Leilani Trinidad, Maria Lourdes Rivera, Carmencita and Dorothy Tongco, Lilibet Caracuel, Miguelito Casano, Teresita Costello, Desma Ato, Mark Cubos, Sara Cubos, Esrelita Andaya Chonco, Patrocenia Anadia Cahuban, Josephine Nazaire, Virginia Pilongo, Lirio Ikban, Victorina Pagsibigan, Florencia I. Manuel, Riza Magdamit, at Kapanalig Oliviano and Priscilla Regalado. At yan ang ating mga benefactor ngayong buwan ng Hunyo. Ayan mga kapanalig, dadako na tayo sa ating raffle. Sino ba mga, ano bang grand prize natin? Ayan, sino kaya ang makapag-uwi ng grocery item? Merong 10 na makapag-uwi. Wow ng naman. grocery item. 10 At 3 winners ng aficionado. Ayan, sisimulan na natin para sa 3 mag-uwi ng aficionado. Congratulations kay Kapanalig Aurelita Ilagan. Congratulations po, sister. Pwede po kayong pumunta dito sa harapan para po sa ating pagbibigay ng prizes at picture taking. Ayan, ang pangalawa na makapag-uwi ng aficionado. Congratulations, Kapanalig Vicenta Estrada. Ayan, congratulations po. At para sa last na mag-uwi ng aficionado package, congratulations, Kapanalig Vilma Galano. Ayan, punta po kayo dito sa harap ko. Congratulations. Ayan ba, picture taking with father. Ayan, congratulations po. Ayan, thank you po and congratulations po. Salamat ako sa Panginoon. Ayun po, yan pa ako ng pagkakataon na ako, sister. Kahit na naghihina ako lagi sa simbahan, hindi ko binatawan yung kuan ko sa simbahan. Ayun, maraming salamat, sister. Congratulations po. Dito po tayo. Thank you po. Ayan, Miss Erica, sino kaya ang unang makapag-uwi ng grocery item? Ayan, Sister Jessa, tawagin mo na ang unang makakapag-uwi ng ating grocery. Ito na. Congratulations, Kapanalig Evelyn Tonog Banwa. Ayun, congratulations po. Para sa ikalawang mananalo ng grocery, congratulations, Kapanalig Adela Gonzalez. Ang pangatlo na makapag-uwi ng grocery item, congratulations, Kapanalig Edsel Salvador. At para sa ating ika-4, congratulations, Kapanalig Eden Gatmaitan. Ayan, para sa ika-5, congratulations, Kapanalig Jean Co. Ayan po, punta po kayo dito po sa gitna po. Daan-daan lang po, baka mapatid po. Ayan, father, picture taking daw po. Congratulations po. Ayan po, pwede na po nating bitbitin ang ating mga groceries. Kaya po ba? Kaya po? Ayun. At para sa susunod na 5 na mananalo ng grocery, Sister Jessa, unahan ko na. Congratulations, Kapanalig Amor Mantele. Ayan ang makapag-uwi ng grocery item. Congratulations, Kapanalig Vilma Teresita Taloza. Ayan, at para sa ating ika-7, tama ba, Sister Jessa, ika-7?
Ayan, para sa ikapito na mananalo ng grocery, congratulations, Kapanalig Julieta Roque! Pangwalo, sorry po. At ang pang-siyam na makapag-uwi ng grocery item, congratulations, Kapanalig Alejandro Alcantara. Ayan, at para sa ating huling winner ng grocery, congratulations, Kapanalig Holita Galo. Asan po si sister? Congratulations po. Punta po kayo dito sa harap po. Ayan. Gitna po tayo, sister. Gitna po para po sa picture taking po. Ay! Dahan-dahan po, dahan-dahan po. Father, ikaw ang gusto nilang kasama sa picture. Ayan, congratulations po and maraming salamat po. Ayan mga kapanalig, congratulations po sa ating mga winners ngayong araw na ito. And then mga kapanalig, bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement. Ayan, sa mga kapanalig po na nais bigay po ng pledge of support sa Regio Veritas Foundation, maaari nyo pong kontakin ang inyong mga kapanalig coordinator. Maaari po kayong mag-text sa 0998-588-3660 or di naman kaya sa numerong 0917-621-1902. At sa mga kapanalig po natin na nais pong magpaabot ng kanilang pledge of support, ay maaari po kayong magpadala sa atin pong mga bank account. Ang account name po natin ay DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Ayan, meron po tayong Metro Bank account, meron tayong BDO account, meron tayong BPI, PNB, and Union Bank. At syempre, Miss Erica, meron din tayong GCash account. Ang account number po natin, 0998-588-3660. At nakapangalan po yan kay Miss Apple Ann Estrella. Ayan, at para din po sa mga kapanalig na nais pong magbigay ng kanilang pledge of support. Ayan, kapanalig, meron tayong announcement. Kapanalig, may bagong regalong handog para sa inyo, ang himpilan ng Veritas 846. At sa mga kapanalig na nais mag-renew ng kanilang pledge of support sa Radio Veritas Foundation, maaari kayong makatanggap ng ating bagong freebies, which is ang Ictus Ring. Ito ay singsing na sumisimbolo kay Kristo bilang ating tagapagligtas. So meron po tayong freebies or bagong freebies na Ictus Ring. So sa magpa-pledge po ng 1,200, meron po kayong matatanggap na bronze Ictus Ring, at para naman sa magpa-pledge ng 1,500, meron po kayong matatanggap na silver Ictus Ring. Ayan, bukod dyan, ay makakatanggap din kayo ng grocery package bilang pasasalamat sa inyong suporta sa ating kapanalig community. Ayan mga kapanalig, sa mga nanonood po sa Sky Cable Channel 211 at sa mga kapanalig natin na nag-aabang sa YouTube, pag hindi pa po kayo parte ng ating kapanalig community, maaari po kayong mag-text ng inyong full name, address, contact number, birthday, civil status at inyong parokya. Maaari nyo pong isend ito sa 0998-588-3660. At sa mga Globe subscriber, 0917-621-1902. Ayan, at para sa ating mga kapanalig na may concern, ayan, pwede nyo po kayong tumawag sa ating landline 8925-7931, local 128-116-119-125, and 124-140 and 141. At maaari nyo po kayong mag-email sa veritaskapanalig@gmail.com. Ayan, para din
din po sa mga kapanalig na nais magpa-pick up ng kanilang pledge, meron po tayong schedule which is at tinatawag po nating Pledge on Wheels. So, every Tuesday, meron po tayong Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay at San Mateo. At tuwing Wednesday po, nariyan po ang Veritas sa Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite at Laguna. At every Thursday naman mga kapanalig, meron tayong Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay, Manila, and San Juan. At tuwing Friday po, nariyan po ang Veritas sa Quezon City South at Caloocan South. Ayan, every Saturday, meron din po tayong Bulacan, Navotas, Malabon, and Valenzuela. At tuwing Sunday, Quezon City North, Caloocan North, Novaliches, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, tumawag lamang ang mag-text sa inyong mga kapanalig coordinator upang kaya aming ma-schedule at personal na mapuntahan sa inyong tahanan. Pledge on Wheels, your pledge goes a long way. Ayan, para po sa mga kapanalig na narito sa Veritas Chapel, maraming salamat po at pinaunlakan niyo ulit kami na makasama kayo ngayong Kapanalig Day. Siyempre, nais din natin magpasalamat, no? Ulit kay Reverend Father Johnson Ronquillo. Ayan, maraming salamat po, Father. And gusto rin natin pasalamatan lahat ng ating Kapanalig Coordinator. Ayan, congratulations. Natapos natin ng matiwasay ang ating Kapanalig Day. And thank you kay Brother Rongel, Brother AJ, Brother Lloyd, Brother Edison, and Sister Jessa. Thank you. Thank you din, Miss Erica. Ayan, syempre gusto din namin mag-thank you sa ating head department, Miss Apple Ann Estrella. Ayan, wala siya ngayon. Nakalive si Miss Apple, pero alam natin nakamonitor si Miss Apple sa atin. So nakikita po kayo ni Miss Apple ngayon. And then, gusto rin natin pasalamat sa ating social media department, Mr. BJ Cruz. And then, ayan, maraming salamat Kapanalig. Ako po ang inyong lingkod, Erica Cabiles. At ako naman po ang inyong certified Kapanalig Jessa Abrigo. Na nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Kapanalig, sari na sa Kapanalig Media Community ng Radio Veritas 846. Narito kami para ibigay sa inyo ang detalye kung paano maging kaisa ng listening, learning, and loving Kapanalig Radio Community. Narito ang 4 na easy step kung paano maging isang Kapanalig member. Number 1, maaaring mag-text sa mga sumusunod na numero 0917-621-1902 or 0998-588-3660. Number 2, maaaring mag-send ng detalye sa Facebook Messenger or Facebook chat sa ating Facebook page Kapanalig Community. Number 3, maaari kayong tumawag sa mobile number na 0917-621-1902 or sa telephone number na 8925-7931, local 128-119-124-125-116-140 at 141. At tanging Kapanalig Coordinator lamang ang hanapin. At pang-4, maaaring personal na magsadya sa impilan ng Radio Veritas. Ang mga detalye na kailangan i-send ay ang inyong pangunahing impormasyon. Tulad na complete name, contact number, birthday, complete address, at ang inyong baptismal date. Huwag din kalimutan magbigay ng inyong picture para sa Kapanalig Member ID. At bilang isang Kapanalig member, mayroon tayong yearly pledge of support upang masuportahan ang himpilan ng Radio Veritas Foundation upang tuloy-tuloy ang pag-e-airate ng ating mga programa sa radyo. Para makapagbigay ng suporta sa ating himpilan, maaari kayong mag-transfer o mag-deposito sa ating bank account. Account name BZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. At magpa-pledge on wheels, mismong staff ng Radio Veritas ang magpupunta sa inyong tahanan. Kapag kayo ay nakapagbigay na ng inyong pledge of support, may mga benefits kayo na makukuha na exclusives lamang para sa ating mga Kapanalig members. Ilan lang ito sa mga sumusunod. Monthly freebie gifts mula sa ating sponsors, blessing from bishops, and birthday greetings through call and text at live on air.
Matusin din po kayo ng text blasting, Bible verses at inspirational messages. May chance rin kayong manalo sa ating exclusive biyayang kapanalig raffle na mapapakinggan sa ating mga programs. Makiisa sa ating monthly gathering na Kapanalig Day event na ginaganap tuwing unang Sabado ng buwan o first Saturday of the month. Ginaganap ito tuwing 9 ng umaga hanggang 11 ng umaga sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Dinadaluan ng mga paring mula sa iba't ibang parokya ang Kapanalig Day upang magbigay ng inspirational talk at spiritual formation. Makinig sa ating Kapanalig Choir program on air every Saturday 3 p.m. to 4 p.m. Para naman sa inyong duties and responsibilities bilang kapanalig member, kung kayo ay may comment at suggestion, mag-text o tumawag sa sumusunod na numerong 0917-621-1902 or 0998-588-3630. At maaari rin po ninyong i-recruit ang inyong kamag-anak, kaibigan o kapitbahay upang maging kapanalig member ng Kapanalig Community. Sa bawat 3 tao na inyong marirecruit ay makakatanggap kayo ng exciting freebies. Kaya naman sa ating mga tagapakinig, ano pang hinihintay nyo? Maging isang kapanalig member dito sa Kapanalig Media Community ng Radyo Veritas at sama-sama natin ibahagi ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig at pagsuporta sa Kapanalig Media Community. Para sa iba pang detalye at impormasyong nais niyong malaman, mag-text o tumawag sa 0998-588-3660. O sa telephone hotline na 8925-7931, local 128 at hanapin si Miss Apple Ann Estrella. Muli, kami po ang inyong lingkod, Erica Cabilas, Just Ablico, Boy Lopez, na nagsasabing sumainyo ang katotohanan.